ang trabaho. Dito na lang sa patag. Ayan, okay na. Good morning guys, andito tayo ngayon sa DSI Saskatoon. Pipick up na tayo ng load. Sinimulan na tayo kargahan. Ngayon kailangan complete PPE dito, reflectorized jacket, helmet. Siyempre malamig, meron tayong doble na na tawag nito, pang maskara. Then kailangan may safety glass daw kahit nasa labas. So siyempre sunod tayo sa rules and regulation nila. So ang kakarga sa atin ay mga steel bars, tulad nun. Ayun yung mga nasa gilid na yon. Ayan yung forklift. So yan, prepare tayo para, kasi dalawang layer daw yung ipapatong ng mga steel bars. So lalagyan natin ng bailey kahit na mababa lang yung load para mas safe, dahil may snow ngayon. Syempre mas maganda yung more strap, more safe. So kada strap guys, ang capacity ng strap natin ay 2,450 kg, kilograms ang capacity niyan kada strap na ganyang kalalapad. So siguro yung lapad ng strap na yan ay 5 inches ang lapad. So tara, let's go. Antayin natin kung anong advice nila, kung maglalagay na ba tayo ng belly strap or hindi pa. Pero ako, pag ganyan ang pangarga ko, kahit 2 layer lang at wala nang ipapatong pa, yun nga, nilalagyan ko ng belly kahit mababa lang yung pangarga ko. Kasi nga madulas pa rin yan kahit na snow. Any happen, mas maganda advance tayo na kung anong mangyari. Huwag naman sana, pero mas maganda prepare tayo. Alright, so let's go. Can I put belly strap? I need to push this side. Can you please push this side so in a little bit inside the... Okay, I'll ask. Yeah. Palagyan na natin siya guys ng belly strap. Make sure yung load natin ay sakto sa load limit na yan guys. Dito sa lead trailer 64,000 kg. Sa pop trailer ay 68,000 kg. Kasi mas maiksi itong pop trailer natin na mas maiksi itong lead trailer natin, 28 feet lang ito. Sa pop natin ay 32 feet ang haba, kaya baliktad siya.
Yeah, this side. This side only in. Okay. So yung mga strap natin nandito sa loob ng truck. Para ano, malambot to iba to. So ganito, 10 feet itong ano natin, kaya lagyan natin ng dalawang belly strap. So itong strap na to guys, 5 inches, 2,450 kg ang capacity niya. Ayan, 5,400 pounds, 2,400 kg. Tingnan nyo yung pag-roll ko ng strap para mas mapabilis, ganyan. Pwede rin naman ganyan, tiklop-tiklop, kaso lang mabagal. Unlike sa niro-roll kong ganyan, mabilis tayo pag kabisado mo na. Tapos nakahawak, nakahila para hindi malaglag tong isang ano. Tapos pag magigpit tayo, dahil madulas ito, pagbasa ng snow, kailangan nakahawak tayo. So ito, dadagdagan pa. Tayo ng truck guys, lagi natin tinitingnan sa side mirror para makita natin kung pasok sa trailer yung load natin. Ayun, sa side mirror, hindi lang yung nakaupo lang tayo basta-basta dito. Kasi nagpapainit tayo dahil ano, malamig sa labas, mahangin. So istrapan na natin. Make sure lagi natin na ano, na may mapaglagyan tayo ng ano, tulad nito, isa, dalawa, tatlo, apat lang. So lalagyan natin ng belly strap dito sa isa, tsaka ito, gitna. Tapos sa kabila yung bato.
Ito, hindi ko iniiwan kung saan saan basta dahil baka makalimutan natin pag-alis natin or na-misplace natin, kaya mas maganda bit-bit natin lagi or lagi natin ilagay dito sa front. Ganyan, huwag yung kung saan saan dito. Basta itong strap na to 5 inches, ang capacity niya 2,450 kg. Ayan. Kaya ko pinatong dahil medyo rough to. So hawak lagi dito guys sa rub rail pag maghigpit. So ganoon lang yan guys, pabalik-balik lang. Ngayon kung may papatong pa yan, meron pa tayo paglalagyan, isa, dalawa, tatlo, or isa, dalawa, at least dalawa lagi sa tuhay. Pero kung wala nang paglagyan dito, kahit isang belly strap lang pwede na. Basta importante yung tuhay, dalawang strap mailalagay natin. Palibasa kasi apat yan, may mapaglagyan ako, kaya dinalawa ko na yung belly strap ko. Belly as in belly, parang like chan. Lagi nakahila para hindi malaglag ito. Ang maximum capacity ng load ng dalawang trailer natin yan guys ay 45 tons. So nasa 42,500, 700 kg yan, pero nasa tons ay 45 tons. Sa pounds, 90,000 pounds ito. Load lang yun guys except sa truck and trailer. Yan. So ganun na, pabalik-balik lang yan. Then mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano ang second layer. Naipit yung tarp natin, alisin natin. So ganun lang yan guys, pabalik-balik lang. Pagtatalon tayo, make sure nakahawak tayo dito dahil madulas to.
truck natin marumi lang yan pag winter, pero pag summer syempre may time tayo na maglinis ng truck. Pag winter talaga tsaga-tsaga lang tayo sa truck na marumi. Nakabota ako kasi makapal lang ang insulation na itong bota ko. Ito gamit namin, yung bota ko na to gamit namin ni Christian sa mining pa. Lagi ka nakahila ganyan para hindi malaglag to. Hindi malaglag yung nakaroll mo na makapal. Tsaka ayusin. Dito sa lead trailer natin guys, ang maximum natin dito 64 kg lang. Ayan, 64 PSI. Dito naman 68 PSI ang ikakarga natin dyan. Guys, ang gamit nila, damage nila. Meron tayong sariling damage, pero swerte natin at damage nila ang gamit na nilagay nila. So yung damage na yan ay itong kalso ay damage ang tawag. Ito sa ating kahoy kalso, dito ang tawag damage. Ito yung guhit oh. So diretso siya. One bundle falling down. What's that? One bundle falling down the other side, so you can push that a little bit. Push it a little bit more? Yeah. Okay, 1 second. I gotta get the other forklift and we'll just squish them. Can you grab Ravi and tell him to bring a forklift out? Okay.
So gagamitan nila ng dalawang forklift para makompress itong load. Dito ko yung isa ilalagay para ma-push niya pa in. Then sa kabila rin, dito ko ibabato para ma-push niya rin sa kabilang side in papunta dito. So nahila niya yung papunta dito. So yung agency nga pala namin guys, kung anong agency kami nag-apply, Mercan Canada Employment Philippines. Yan ang agency. More than 300 na ang napaalis nila dito sa Kelsey. More than 300 Pilipino na kami na driver Kelsey and Big Freight. Namumula na tayo sa lamig. Yun. Paalala ko lang guys, nag-post yung Mercan Canada na may gumagamit sa page na naman nila. Make sure nyo guys, ang Mercan walang placement fee, walang processing fee, at hindi sila nangingi ng registration fee. So ang Mercan Canada guys ay merong 728 kg followers, yun ang legit. Pero pag below pa dyan ay scam yan. Mag-iingat kayo guys dahil nag-post na naman yung Mercan na may gumagamit sa page nila at nangihingi ng pera yung mga gumagamit ng page nila. So doble ingat. Nakaalis kami sa Mercan Canada Employment Philippines. Wala kaming placement fee, walang processing fee, no registration fee. Ang binayaran lang namin medical requirements namin at biometric. Yon, yung part na yon ay on process na lahat ng papel loan. Clear na hire ka na, on process pa Canada. So yun lang ang paalala ko guys. Be aware, ingat-ingat, doble ingat, mapagmasid bago kayo wag kayo mag-apply sa Facebook kasi hindi sila nagre-reply. Nagpo-post lang ang Mercan or mga agency, hindi lang Mercan, sa Facebook pero hindi sila nagre-reply kung may nagtatanong kayo ng how to apply,
ganon ang sasagot sa inyo ay mga scammer, kasi ang mga post ng mga agency pa Canada, complete details na yan guys. May email, contact number at may address. So kung hindi kayo komportable sa email nila, pwede nyo silang tawagan. Kung hindi kayo komportable na tawagan lang sila, mas maganda mag walk-in kayo kung nasa Manila lang din kayo. Pero ang palala, walang gastos yan pa Canada. Alright, so yun lang. So yun guys, tapos na tayo magkarga. Doon na lang sa garahe bibidyohan, papakita sa inyo yung full securement na ginawa ko. Proceed yung bumanga ko. Pero doon ko siya itatarp sa yard natin para may bubong at medyo warm. So let's go. Medyo hiningal ako dahil malamig, tapos yun, nag-secure, may fit. Dito hindi natin kailangan na malinis tayo. Talagang marurumihan tayo dahil kailangan yakapin natin yung ginagawa natin, dahil pag hindi natin ginawa yun, tayo rin mahihirapan. Hindi natin kailangan ng hard work, ang kailangan natin wise work, diba? So let's go, takbo na tayo, right? So yun guys, tapos na tayo magkarga. Dito ko na lang siya kinuha na ng video sa yard. Ayan. So sa ibabaw, make sure nyo na dalawang strap ang may lalagay natin, kahit na mababa yan. Then dito sa unahan, ginawa ko ng tatlong strap dahil malapit sa cab natin, para make sure. Bali pang-apat itong naka 3 high, 2 high. So yan, double check nyo lagi guys na kompleto yung strap natin, dahil hindi biro yung biyahe natin, napakalayo, ilang kilometer yan. Milya-milya talaga. So from here, nasa 4,000 kilometer ang tatakbuhin natin mula dito hanggang Sturgeon Falls. Almost 3,000, almost 4,000 ganun kilometer. So dito itatarp ko yan. Dito na sa loob ng shed dahil warm. At least makakatanggal ako ng jacket. Then siguraduhin nyo guys, itong karga natin, lalagyan natin to ng carpet. Meron tayo yan sa toolbox, carpet, para yung tarp natin hindi siya mapunit. Ito dahil matulis to, lahat yan lalagyan ko ng carpet yan. So
Tara, let's go. So yun lang guys, kailangan lagi natin lalagyan ng carpet itong mga ganito matutulis, dahil pag nawasak yung tarp natin, tayo rin mapupurwisyo, magkakalat tayo sa kalsada. So yun, tapusin ko muna to guys. Itatarp ko na siya ng steel tarp, hindi ko siya gagamitan itong lumber tarp na to. Ayan yung lumber tarp. So steel tarp ang gagamitin ko dahil mababa lang to, para easy para sa akin. So kailangan ng trabaho natin, hindi kailangan persahan, hindi gaano hard. Kailangan gamitan natin ng wise work, hindi hard work. Alright? So hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat, drive safe, at takbong pogi lang. Sarap to? Halikad. Okay na dyan. Magkano na yung trabaho? Dito na lang sa patag. Ayan, okay na. Sa pagtatarp pala guys, uunahin paglatag itong nasa likod ng trailer bago dito sa unahan ng trailer. Basta laging nasa unahan, sa puwet ang mauuna paglatag bago sa unahan para hindi baliktad. Kasi kung itong dito sa unahan ang uunahin natin, magiging sa ibabaw ito. So ang mangyayari, pasok yung hangin. Kaya yan ang laging yung tatandaan. Dahil marami na nangyari niyan. Nangyari na sa hirap. Hindi pa. Hindi pa. Nabaliktad. Ayan. Marami na nangyari yan, pero mas maganda kasi meron tayong nabibigyan namin kayo ng idea kaysa paulit-ulit ang trabaho. Malaking purwisyo yun. Okay. Natapos na namin ni Rap. Ayan. Tatakbo ka na rin ng Pupunta Middle Lake. Meadow Lake. Saan na kayo magtatap? Ingat, ingat. Ingat. Okay, bye. Takbong pogi lang. Yan. So yan ang tarp namin. Makinis. Ayan. So tatakbo na rin ako. Maghugas lang ako ng kamay. At ready to go na. So yun lang guys. Ingat-ingat. Takbong pogi lang. Oo nga pala guys. Ang pag-bungee nito ay one way lahat. Mula dito sa unahan
lalagyan lang ng isang stopper, then pahila na lahat. So ganito ang one way. Hila dito papunta doon, hila papunta doon, then hila papunta dito. So one way yan lahat. Ganon. Para yung hangin, yung tarp papunta dito, then itong tarp naman na dugtong sa pop, papunta naman siya doon. Kahit anong lakas ng hangin, hindi maghihiwalay itong dugtungan natin na tarp. Kasi pag hindi proper yung pagka-bungee natin, maghihiwalay ito sa lakas ng hangin, sa tuloy ng truck natin, tapos sa lakas ng hangin sa labas. Kaya ganon. Ganon din dito sa kabilang side. So one way lahat yan guys, pahila. Pagmasdan nyo ang bungee ko, puro pahila yan patalikod. Ito naman sa likod, pahila, pabante naman. So yun lang guys ang may share ko sa ngayon kung paano mag-bungee ng Okay naman yung iba, pero based sa napag-aralan ko, yan ang pinaka the best para sa akin. Alright, so ingat-ingat at takbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe. San man pumunta, makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng maarte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Filipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Dito ang buhay di madali pag di ka masipag. Anumang maging biyahe, kahit na maging mahirap, buhay driver, trucker ay di madali. Anumang maging dala, dapat maayos maihatid. Di basta-basta ang sasakyan na dinadala. Sa bawat daan at ruta ay dapat ay maingat ka. Buhay Canada at trabaho, dito ay mapapanood at makikita mo. Iba't ibang lugar ang kanyang biyahe, malayo man ay tuloy.